So ayun na nga, ibig sabihin hindi mo nababayaran yung utang mo kasi nandito ko sa video nito. Charot lang. Hey guys, this is me again, Joey Can. Welcome back sa YouTube channel. So for today's video, si Ola ang topic natin. Okay, 5 reasons po kung bakit hindi mo na kailangan bayaran yung utang mo sa kanila. Pero disclaimer lang guys, hindi po ako nagpo-promote na magbayaran yung utang mo, takasan yung utang mo. Wala pong ganun. Okay, hindi po ako nagtutolerate dito. Kasi yung pagbabayad ng utang ay responsibilidad po yan. And at the same time, kung maganda po yung credit history natin, mas malaki yung chance na mas malaki yung mauutang natin sa mga legit online platforms, mga loan online platforms na yan. I am not a lawyer, I'm not a financial advisor, I am random facts dito po sa YouTube. I do my own research and you guys might do your own research as well para hindi tayo paanga-anga dito. Reason number 1. Kung mataas guys yung interest na ibinigay nila sa'yo, ang Supreme Court guys ay nagbigay lang ng 3 to 5% per month or 36% per annum or yearly. Ngayon guys, kung ang pinagkautangan mong OLA ay sobra pa sa ibinigay ng Supreme Court, ibig sabihin, unconscionable interest ang tawag dito. Ibig sabihin, hindi na po makatao yung interest, lumalabag na po sila sa patakaran and sa batas. Pag ganito po ang OLA na pinagkakautangan nyo, nasa inyo na po yun siguro kung babayaran nyo pa ito o hindi. Kasi guys, if ever man na magreklamo sila or reklamo kanila, may laban ka. Kasi yung interest na ibinigay ng gobyerno ay ganun lang eh. Doon lang talaga sa 3 to 5% interest lang dapat monthly. Pero sa kanila, hindi naman monthly, di ba guys? Kasi may mga OLA na 7 days pa lang tinatawagan ka na, inaaras ka na kasi due date mo na pala. Wala kang kaalam-alam. Ang sabi naman sa banner nila, sa posting nila, na 120 days daw, 3 months, yung installment po. Pero hindi pala. 7 days pa lang pala, magbabayad ka na, due date mo na. So yun yung mga reasons kung bakit hindi mo na kailangan pa i-push na bayaran yun. Okay, reason number 2. Hindi naging malinaw sa'yo yung terms and conditions nila. Ibig sabihin guys, parang may pandaraya and other side. Kasi dapat, nang malinaw dapat sa terms and conditions guys, kung magkano yung interest na babayaran mo, kailan yung due date mo, kung may mga hidden charges ba sa application na yon, eh hindi mo alam kasi wala namang nakalagay doon. Upon disbursement of money, doon mo palang nalaman na ganun na pala yung amount na babayaran mo. Minsan hindi pa rin buo yung babayaran mo o yung marareceive mong money kasi may kaltas pa doon, may mga tinatawag silang mga breakdown, nagkaroon na ng breakdown which is hindi mo nakita during your application. Tapos na-approve ka agad. Okay, ang ibig sabihin may mga hidden charges sila. Pag ganun guys, labag din po yun sa batas, okay? I am not particularly sa mga batas na to, pero based sa aking research guys, ay may laban tayo if ever man na hindi natin bayaran to and kulitin tayo and magreklamo sila. Kasi may mga application na hindi pa natin nakiklik yung loan pero nare-receive na agad natin yung pera. So pag ganun guys, hindi naging malinaw sa parehong parties yung terms and conditions ng application na yun. Reason number 3 guys ay yung harassment. Alam nyo ba na ang pag-contact, pagtawag sa mga contact reference natin and especially kapag hinaharas tayo, tinatakot tayo ng mga online lending app na pinagkautangan natin, alam nyo ba na pinagbabawal talaga yan sa batas, sa SEC, sa NBI, pwede tayong magreklamo sa kanila. Bawal po yun. Yung emotional distress na ibinibigay ng mga OLA na to, doon pa lang sa part na yon ay may karapatan na tayo hindi bayaran yung mga utang. Pero wala namang sinasabi sa batas na pwede mong takasan yung utang mo sa kanila or sa pinagkautangan mo. Pero kung ang taong ito ay hindi na makatarungan yung ginagawa sa'yo, ay may chance po tayo na hindi na bayaran yung utang. At magsawalang bahala na lang, kumbaga deadma ka na lang kasi nga malaking damage na yung binigay nila sa atin. So dapat hayaan na lang natin sila. Kumbaga sakit sa ulo pa lang, parang bayad na tayo, ganun. And the reason number 4, ipopost daw tayo sa social media. Yung mga personal information natin guys ay kakalat daw. So part ito guys ng pananakot nila. Okay, pag ganito guys ang ginagawa ng OLA sa atin, huwag na po natin bayaran yung utang na yan, yung take na utang na yan. Kasi guys, dun pa lang sa part na tinatakot tayo ay labag na po yan sa Data Privacy Act of 2012. So dapat whatever the confidential informations na ibinigay natin sa kanila ay dapat sa kanila lang yon. Kasi may mga rules and laws din sila talaga na sinusunod. Maliban na lang kung hindi talaga sila rehistrado. And yun yung reason number 5. Kung hindi po rehistrado si OLA sa SEC,
bakit tayo magbabayad sa kanila ng utang? Kung in the first place pala, kolorong pala sila. Hindi sila rehistrado. So wala silang babayaran na tax. Para saan yung mga interest na sinisingil sa atin na sobrang laki kung hindi sila rehistrado. Kaya guys, kung paano mo malaman kung rehistrado ba ang OLA sa SEC, ay search lang po natin ito sa website mismo ng SEC. Hanapin natin yung application na pinagkautangan natin doon. So kung wala po doon sa list ng SEC ay alam niyo na ang gagawin. Pero dapat guys ay nababayaran natin yung mga utang sa mga lending, sa mga legit lending loan app na to ha. Kasi guys, kung legit yung pinagkautangan natin na OLA at hindi natin nabayaran, alam nyo ba na nakaka-apekto ito sa credit history natin? And once na gusto na natin mag-apply ulit sa another loan, possibly po na hindi tayo ma-approve kasi po ipinapasa po nila yung account natin sa CIC. If I'm not mistaken, CIC po ang nag-evaluate po ng mga credit history natin. Kung may bad credit history tayo sa mga pangalan natin, ibig sabihin po na hindi tayo makakapag-loan in the future. And that's it for this video guys. I hope na nakatulong itong video ito. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa video ito. And hit that bell icon so you'll get notified whenever I release my new video. Yun lang. See you next time.